be his cabinet that will declare it. Now, may mga agam-agam, what if itago nila yung totoong kalusugan ng presidente, yung katayuan ng kanyang kalusugan, nakakoma siya for example, at takot sila na mahawakan ng vice presidente ang kapangyarihan ng Office of the President. Ano dapat yung gagawin? Well, base sa konstitusyon, dapat maging honest ang kabinete. They will have to find out, kung ano talaga yung nangyari sa presidente. It can be done through a congressional hearing. I-demand ang presensya ng kabinete at mag-imbestiga ang either Senado at House. Kasi sila yung dapat ma-inform kung ano yung katayuan ng kalusugan ng presidente. So we can subpoena, the House or the Senate can subpoena the cabinet members or even the doctor of the president sa katayuan niya. But if president naman, hindi naman siya na-coma, ayaw nilang ibigay sa pangalawang pangulo ang kapangyarihan, nakakasalita pa naman siya, nakakasulat, it is his prerogative. Pwede niyang sabihin na kahit sa hospital, gusto niyang i-exercise ang kanyang kapangyarihan ng bilang president. Unless he is overruled by his own cabinet. But tayo, reality-wise, do you think voluntarily ibigay ng kabinete ang kapangyarihan sa pangalawang pangulo? Siyempre hindi. Opo, attorney, huling topic lang po bago kita pakawalan. Dito naman po sa issue po ng kalusugan ng presidente. Nitong mga nakalipas na mga araw kasi, marami pong mga naging laman ng social media na kesyo masama daw yung kalusugan ng Pangulo, may isinugod daw sa pagamutan, hanggang sa nagpakita din ang Pangulo, tapos may mga pagbabanta na pakakasuhan, yung mga nagpapakalat ng mga information. Una po, ano po bang nakasaad sa ating konstitusyon? At kung magkakaroon po ng ganitong agam-agam ang taong bayan, ano po yung dapat na maging solusyon? Sapat na ba na mismong sasabihin na malusog ako, or dapat may katibayan talaga na legit, lalo na medical records, at hindi yung kaso, reklamo agad ang isusolusyon po. Hindi nagbigay ng kaliwanagan sa ating mga kababayan na may agam-aga po patungkol sa kalusugan ng leader ng bansa. Well, I will answer it sa dalawang parte. Yung isa legal, yung pangalawa political. Okay. Sa legal, under Article 7, Section 11, pag mayroong presidential incapacity, let's say, nagkasakit siya at na-coma siya, o hindi na siya makasalita, o na-stroke siya, nandyan lang siya sa hospital, hindi siya makatrabaho bilang presidente, may option ang presidente. One is, yung first option niya is to voluntarily declare himself na incapacitated. I-inform niya ang Senate President, i-inform niya ang Speaker of the House at sabihin niya na may sakit ako ngayon, hindi ako pwedeng gumanak ng aking tungkulin, at because of that, ibibigay yung trabaho sa Vice President. Yung second naman na option na hindi naman mag-decide ang Presidente because ang kanyang kabinete by a majority vote ng cabinet members, mag-declare sila na incapacitated ang Presidente at isasubmit rin nila ang kanilang report sa Senate President and the House Speaker. So, let's say, it usually happens kung nakakoma yung presidente. Kung comatose yung presidente, hindi siya makasalita.
So it will be his cabinet that will declare it. Now, may mga agam-agam, what if itago nila yung yung totoong kalusugan ng presidente, yung katayuan ng kanyang kalusugan, nakakoma siya for example, at takot sila na mahawakan ng vice presidente ang kapangyarihan ng Office of the President. Ano dapat yung gagawin? Well, base sa konstitusyon, dapat maging honest ang kabinete. They will have to find out, kung ano talaga yung nangyari sa presidente. It can be done through a congressional hearing. I-demand ang presensya ng kabinete at mag-imbestiga ang either Senado at House. Kasi sila yung dapat ma-inform kung ano yung katayuan ng kalusugan ng presidente. So we can subpoena, the House or the Senate can subpoena the cabinet members or even the doctor of the president sa katayuan niya. But if president naman, hindi naman siya na-coma, ayaw nilang ibigay sa pangalawang pangulo ang kapangyarihan, nakakasalita pa naman siya, nakakasulat, it is his prerogative. Pwede niyang sabihin na kahit sa hospital, gusto niyang i-exercise ang kanyang kapangyarihan ng bilang president. Unless he is overruled by his own cabinet. But tayo, reality-wise, do you think voluntarily ibigay ng kabinete ang kapangyarihan sa pangalawang pangulo? Siyempre hindi. So, on theory, iba sa reality. Now, that is my answer regarding, let's say, the issue legal, Now, sa political naman, ito yung ma-advise ko, sa lahat, sa lahat. Kasama na rin sa mga taga-suporta ni Vice Presidente. Huwag po tayong mag-antay araw-araw at ginawang chismis yung bagay na ito. Whatever happens to the sitting president, hindi naman yan na itatago, Na let's say may nangyari sa kanya na hindi na siya talaga makaperform. But let us not also wish mas sa tao kasi wala naman sa taste yun, Pangit naman sasabihin nila na yung mga taga-suporta ni Vice Presidente ay masama mag-isip. Yung bagay ito, destiny, God's will, kung ano mangyayari. Let us just focus on what is legal at yung what is legal is 2028 election. So if we believe na there should be a change of leadership, may binigay sa atin ng institusyon na paraan, and that is election. Anything else outside the election, destiny yan. So, magpatuloy tayo ng ating buhay, wag yung mag-abay na para tayong abang na chismoso na nag-aantay na may mangyari outside the Constitution. So that is my advice on the political side.